Gusto mong mapamahal ka sa isang tao, nandun na po sa pinaka-term ang pinaka-clue nito. Kasi technically, kaya nga po siya tinawag na falling in love, ang ibig sabihin kailangan mahulog siya doon. To fall in love, nandun na po mismo yung clue at hint na kailangan mong gawin. So meaning, kailangan makuha mo siya at mahulog siya sa'yo. Which means, kailangan trabahuhin mo to at kailangan may gawin kang mga paraan in order para mag-materialize at ma-develop at ma-fall nga yung feelings niya sa'yo. Dahil sa usapang fall in love, ibig sabihin po nito kailangan kusa at hindi po natin kailangan pilitin. Kasi pag pinilit natin, forced to love na yon, hindi na po falling in love. And to make that happen, kailangan maramdaman niya yung compatibility. Yan ang pinakaunang-una. Kasi kung walang mutuality at hindi po natin ito maisasagawa, hindi po kayo magko-connect emotionally. Ang ibig sabihin ko po dun sa mutuality na yon ay hindi po yung dapat parehas kayo ng pagkain na gusto, parehas na mga damit na gusto, mga lugar na pinupuntahan, games na nilalaro or hilig. Although nakakatulong yon of course at mga puntos iyon, pero hindi po yun ang tinutukoy ko, kapapong. What I mean ay dapat parehas kayo ng core values at vision. Kasi sa ganon mararamdaman niya na pwede kayong magkasundo, magkatugma, maging masaya at mag-succeed pareho. Kasi po, relationship is considered as a life goal. So pag hindi niya nai-imagine na pwede kayong mag-merge or i-insert kanya sa buhay niya, hindi mangyayari ang falling in love. Hahanga lang siya sa'yo or maaaring magkaroon ng interest, pero to fall in love mga utol, ito po ay mahihirapan. Kaya pag ito po ay hindi nagmamaterialize or hindi niya nai-imagine sa'yo, dito umuusbong yung mga tinatawag na no label or situationship. Kasi nandun yung admiration, nandun yung interest mo, pero hindi magmaterialize at hindi mo maisubmit yung sarili mo to fall in love. Kasi nga po may bumabara or may problema. Dito rin nangyayari yung tinatawag na breakup or rejection pagka hindi na po kayo similar at pagka hindi na nga po kayo compatible. Siyempre, wala naman talagang relationship na perfectly aligned or compatible kagad. Meron at meron pa rin dapat intindihin or unawain. Pero ang importante initially, dapat napaparamdam mo na ikaw ay may kakayahan na maging compatible sa kanya. Yes, alam ko po na opposite attracts, na kahit magkaiba kayo mga utol, ay pwede pa rin kayo magkaroon ng relationship or ma-inlove siya sa'yo. Pero syempre big points at mas mabilis yung resulta or outcome kung halimbawang mararamdaman niya to, na kaya mong i-establish yung mutuality sa inyong dalawa. Basically, to make a person fall in love mga utol, ay parang canvas yan. Magsisimula kang gumawa ng outline at gagawa ka nga po ng senaryo or painting. Now of course, basically, kailangan mong gumawa ng foundation in order to produce an art. So in order for that to happen, para mabuo yung canvas mo or para maipinta mo yung art of love or fall in love na gusto mo, ay kailangan i-establish mo yung apat na pundasyon nito. Number 1, respect. Kung wala kasing respect mga utol, ay gegewang yung art material mo, gegewang yung pinipinta mo at hindi po niya ito may imagine. Isa sa mga disrespect na pwede nating magawa kung halimbawang pinapa-fall in love natin ang isang tao sa atin ay yung hindi pagrespeto sa kanyang boundary. Pag naramdaman niya kasi na nire-respeto mo yung standard or boundaries niya mga utol at hindi mo pinupush yung sarili mo sa kanya, ibabalik niya yun sa'yo. Agad na bibigyan ka po niya ng respeto din. Earlier nabanggit ko na of course magkakaroon kayo ng mga differences. Normal yun. Yun ang sinasabi ko na dapat din po nating respetuhin, hindi yung pinipilit natin yung para sa atin. Number 2, shared values. Pagka wala ito mga utol, malabo kayong magkaroon ng connection. Negative man yan or positive man yan mga utol, it will never ever happen. Kailangan nararamdaman niya na meron kayong shared values. Relationship is based sa kabutihan, kaya nga nagiging pagmamahal. Kung wala kayong mga fundamental concept na maituturing niya as shared values mga utol, magiging malabo na siya po ay ma-inlove sa'yo. Kailangan makita niya na kayo nga po ay mabait, kayo nga po ay magalang, kayo nga po ay may sense of understanding. Yung mga shared values na to mga utol ay kung may babahagi mo, especially sa mga unang part ng relationship ninyo mga utol, ay paniguradong pupuntos ka at mai-inlove siya sa'yo. Sa relationship psychology mga utol, ito kasi yung kino-considered na framework mga kapatid. Ito yung bumubuo at ika nga pinakamatibay na parte ng foundation, ng pundasyon para ma-inlove ang isang tao sa'yo. Number 3, ito po yung canvas, diba? Ay yung tinatawag nga po natin na communication mga utol. At some point,
or kahit ano mangyari, kailangan maramdaman niya na kaya nyo magkaroon ng open communication sa isa't isa. Because open and honest communication is the key. Isa po itong napaka-importanting role at vital sa isang relationship at sa feelings ng isang tao. Dahil sabi ko nga, normal yung indifference eh. Dahil kayo po ay magkaibang tao, magkaiba ng upbringing, maaaring magkaiba ng pinanggalingan at magkaiba ng ugali. Sa dami ng mga differences na ito mga utol, ay communication po ang susi para kahit papaano po mai-reconnect kayong dalawa. So kung wala kayong kakayahan para magkaroon ng open and honest communication, or even hindi niya nakikita na ikaw ay kayang gumawa nito o hindi ka pwedeng maging listener mga utol, hindi mangyayari na siya po ay mai-in love sa'yo. Kahit na napakagwapo po natin or kahit napakaganda po natin mga utol, kailangan nararamdaman niya na pwede kayong maging tagapakinig at makausap at may sense of communication. Lastly, support. Pagkahalimbawang naramdaman niya mga utol na hindi mo kayang ibigay ito sa kanya, napakalabong ma-in-love siya sa iyo. Maaaring magustuhan kanya, pero hindi kanya ilalagay sa isang relationship kung hindi mo kayang sumuporta or hindi niya nakikita na ikaw ay may kakayahang umintindi. Kaya tulad ng mga binabanggit ko, pag ako po ay nai-invite para magsalita po in public, ay lagi ko pong ipinapaalala na ang kailangan hanapin mo ay yung tinatawag na human elevator or human escalator mga kapatid. Ito po yung klase ng tao na talagang ia-uplift ka, susuportahan ka at hindi ka hihilahin at dudurugin pababa. Human escalator or human elevator mga utol ay yung tao na nauuna pang maging masaya at magdiwang pag ikaw nga po ay nagsasucceed. Kasi lahat tayo of course, may mga plano tayo sa buhay bago pa man siya dumating sa iyo mga utol. So kung gusto mo ma-in-love siya sa iyo at talagang i-keep ka niya in a relationship, kailangan makita niya na sumusuporta ka doon. Kailangan nagiging instrumento ka para ma-push at marating niya yung mga vision at goals niya sa buhay. Hindi yung ikaw yung nagbablock at hindi yung ikaw yung nagpapahirap. Gusto kong i-remind ang karamihan mga utol na ang pagiging opposite at pagkakaiba in difference ay very common sa dalawang tao kahit sa relationship. Kaya hindi pwedeng hindi kayo magkaproblema or hindi niya maramdaman kahit papaano na may flaws ka rin. Pero as long na you have these two important quality mga utol, ay siguradong malalabanan at magtatagumpay ka. Number 1, pagiging positive na merong ability para pasiyahin siya mga utol. Natural nandiyan yung mga problema, pero as long na napapasaya mo siya, nag-e-enjoy siya sa'yo, nararamdaman niya yung companionship mo ay talagang positive mga utol, siya po ay mag-i-stay, siya po ay mai-in-love, siya po ay mangangarap kasama ka. At hindi siya basta-basta bibitaw sa'yo. Number 2, meron kang tinatawag na unconditional care or unconditional love. Yung feeling, yung pakiramdam na hindi naghahanap ng kapalit mga utol. Kasi alam naman po natin na pagka na-pressure ang isang tao sa iyo ay unti-unti po itong mawawala, unti-unti po itong ma-off, at unti-unti pong parang anay nasisirain yung relationship ninyo. Kasi kung meron kang unconditional love or unconditional feelings, may tendency po siya na maging reciprocal. Dito kasi nade-develop yung reciprocal liking or reciprocal love. At bakit kailangan mo tong dalawang to mga utol? Panlaban po ito sa pwedeng humadlang at makasira dun sa intention mong siya po ay mapamahal sa'yo. Although pressure kasi is considered as canon. Parang kanyon niya mga utol na pag ito po ay dumarating sa isang relationship, ito po ay nakakasira. Kahit pader pa kayo mga utol, ito po ay technically dudurugin ng pressure. Pero hindi lang pressure, kasi pag may pressure, may demand. Yung demand naman po mga utol ay considered AK-47. Raratrating kayo nito mga utol at unti-unting masisira yung gusto natin mangyari. Unti-unting masisira at mawawala yung intention mong siya po ay mapamahal sa'yo. Kaya kailangan hindi po tayo demanding, kailangan hindi po tayo na may pressure. Kailangan nararamdaman niya na kayo nga po ay nandyan at ginagalang yung kanyang boundary at hindi po nagdidemand para sa pangsariling intensyon. Sabi ko nga, kung gusto mo talagang genuinely ma-in-love siya sa'yo, let them go. Iparamdam mo sa kanya yung freedom. And surprisingly, alam nyo ba, most likely, mag-i-stay yan. Hindi yan aalis sa'yo. Yes, most likely they will stay and they will always come back and come back sa'yo. Kailangan maramdaman po ng partner or ng taong minamahal natin or ng taong gusto nating mapamahal sa atin mga utol na pagdating sa'yo, may freedom siya. Hindi siya ikukulong, hindi siya ipe-pressure at di siya makakaramdam ng demands. Yan po ang kailangan natin para mapamahal ka sa isang taong minamahal or gusto mo.
Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.